So hello guys, what's up? It's me again, si Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So ngayon nga po mga minamahal, pag-usapan natin itong ginawang kalokohan na naman po na binitawan na salita ni Senator Bato de la Rosa dito sa ating presidente. Binaon niya si PBBM, hindi lang binaon, talagang nilugmok niya sa kanyang statement na parang tila baga napaka-perfect na tingnan ni Senator Bato de la Rosa. Ang lakas ng apog na makapagsabi, oh. Tingnan niyo yung balita. Yan po yung sinabi niya sa interview sa Dizwiz 882. Ang sabi niya, Sen de la Rosa, nakukulangan sa performance ng Administrasyong Marcos. So, nakukulangan daw po si Senator Bato de la Rosa. Like, nung nakita ko tong balitang to, unang pumasok sa isip ko, paano mo nasabing nakukulangan ka? Alam ko mga minamahal na hindi lahat ng tao ay perpekto. Lahat tayo ay may pagkukulang, lahat tayo minsan sumusobra pa nga. Hindi tayo perfect. Pero ito lang yung nakakapagtaka. Bakit nasabi ni Senator Bato de la Rosa na nakukulangan siya na in the first place, isa siya sa mga walang naging ambag sa administrasyon ni PBBM ngayong taon? Imagine, ano yung ginawa niya, nagpa-Senate hearing, gumastos ang mga taxpayer na katulad natin sa kanyang ginawang Senate hearing, pero ano yung nakuha natin doon? Wala tayong nakuhang aral, gumastos lang ang taong bayan, ang mga taxpayer na katulad natin. Pangalawa, kung nakukulangan itong si Bato de la Rosa, ang pinakapangalawang tanong din dito, may naiambag ka ba sa administrasyon para masabi mo na ikaw ay nakukulangan? Nag-participate ka ba? May ginawa ka ba? Ang dami kong tanong nung sinabi niya na siya ay nakukulangan. Kasi when you say nakukulangan ka, dapat sana, ikaw mismo sa sarili mo, meron kang maipakita na talagang improvement na mapapasabi ka na lang na, ay, kaya nagtanong si Senator Bato de la Rosa na nakukulangan si PBBM kasi ganito pala yung ginawa ni Senator Bato. Makikita ninyo, nakabandera talaga na may literal na ginawa itong si Bato de la Rosa. Kaso kung wala ka namang maipapakitang maibanderang meron kang nagawa, sino ka para magsabi, sino ka para sabihan mo ang ating presidente na nakukulangan ka sa kanyang performance? 'Di ba? Okay, mga minamahal, aaminin ko sa inyo, lahat tayo ay nagkukulang. Natural lang yun. Pero how come na manggagaling mismo sa isang senador na si Bato de la Rosa na wala din naman naging ambag? Yun yung nakakainis dito. Pwede naman magsabi na nagkukulang kung talagang ikaw madami kang nagawa. Kaso kung wala ka din namang nagawa, sino ka para magsabi na nakukulangan ka sa performance ng ating administrasyon? 'Di ba? Pangalawa, basahin muna natin to. Sabi dito, nakukulangan si Senator Ronald Bato de la Rosa sa naging performance ng Administrasyong Marcos para sa taong 2024. Ay, may assessment ang lolo mo. So, binigyan niya ng record si PBBM. Sabi na lang natin, 10 out of 10, binigyan niya ng 5 na performance rating itong si President Bongbong Marcos. Alam mo, Bato de la Rosa, kung bibigyan ka namin ng ratings, out of 10, 0. Kasi wala ka naman talagang nagawa. Tingnan nyo naalala nyo mga minamahal, yung nagpasagawa siya ng hearing doon sa Davao dahil kay Kibuloy. Tama ba yun? As a senator, kakampi ka sa isang fugitive, kakampi ka sa isang di umano'y rapist. Tama ba yun? Ha? Ito lang yung nakakapagtaka mga minamahal. Ang lakas ng apog nyo na makapagsalita na nakukulangan kayo sa ginagawa ng administrasyon. Bakit kayo? Na-fulfill ba ninyo ang trabaho ninyo as a senator ng bansang Pilipinas? Naging maka-Pilipino ba kayo? Diba, ang lakas talaga ang kapal ni Bato. Grabe. Para makapagsabi ng nakukulangan. Tingnan mo, ang makukuha mo talagang boto, literal na kulang kasi may kulang-kulang ka din sa pag-iisip. Diba? Makapagsabi ka na nakukulangan, tingnan mo, pag yung mga loyalista gumalaw, hindi ka talaga makakapasok sa top 12 midterm senatorial race. Tandaan mo yan, Senator Bato de la Rosa. Alright. Sabi dito, particular na tinutukoy ng senador ang kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga dahil ngayon ay bumabalik na aniya ang mga drug user at tila hinahamon pa ang gobyerno. So ano yung gusto mong gawin, Bato de la Rosa, ng ating administrasyon? Gayahin yung war on drugs na ginawa ninyo na walang oras, minuto na pinapalagpas, pumapatay kayo ng tao? Yun ba yung gusto nyong gawin?
ng ating pamahalaan, yung maging tumagas yung tawag dito, tumagaktak yung dugo sa kalye, tumagaktak yung dugo sa harap sa tapat ng pamamahay ng mga mamamayang Pilipino. Yan ba yung gusto nyong mangyari? Gayahin ni PBBM ang war on drugs ninyo na hindi makatao, na napaka-violente, na napaka-illegal, na napaka-inhumane, na hindi makatao? I'm just asking, yan ba yung gusto mo, Senator Bato de la Rosa, na gawin ng ating pamahalaan, na ang gayahin ang war on drugs ninyo? Ang gayahin yung ninyo, yung pamamalakad ninyo sa kontra illegal sa droga? Baka gusto nyo atang si PBBM ma-ICC din katulad ninyo. Kaya hinahamon nyo ng ganyan. Di ba pwedeng sasabihin na lang nila na, ay, weak pala si Marcos kasi hindi niya kayang pumatay kasi sabi ni Digong na kapag ikaw ay mayor, dapat marunong kang pumatay. Hindi naman ganun yung mindset ng ating presidente. Kung kayang magbago, give a second chance. Wala namang masama, 'di ba? Kung hindi magbago, kulong o i-rehab. Madami mga tao, mga minamahal. Kahit ako naka-testify ako sa isang reporter. Dati siyang gumaganon. Pero nung natuto siya, mga minamahal, isang businessman na ngayon. Tanyag at magaling na businessman. Nagpapautang ng salapi, nakakatulong na sa mga Pilipino. Yung dating nag-aadik-adik na napabago. Diba? So, kung nagawa nga ng isa, pwede niyang ma-apply sa lahat. So, which is ganun po yung ginagawa ng ating administrasyon kung po pwede lang. Diba? Na hindi na tayo dumaan sa patayan. Kasi lahat ng taong yan, pag pinatayan, hindi na yan maibabalik May pamilya yan. May asawa, may anak, may mga nag-aabang sa kanila. 'Di ba kaya hindi mo pwedeng sabihin na patayin yan. We don't care about human rights. Hindi po pwede yung ganun. 'Di ba? Nakakaloka. So, ang gusto pala na mangyari ni Bato de la Rosa, mga minamahal, yung naging approach nila, gawin din ng administrasyon. Kaya nga nasasabi na nakukulangan siya. Yun pala, doon pala nagkulang si PBBM. Doon sa part na hindi niya magawa yung ginagawa nila Digong na pumatay. Hindi naman kasi mamamatay tao si PBBM. 'Di ba? Basahin pa natin. Samantala, sinabi naman ni Senator na maayos ang pagpapatakbo ng administrasyon pagdating sa sektor ng ekonomiya. Ay, biglang bawi. Biglang bawi. Pero sabi mo, nakukulangan ka. Ano yun? Plastic talaga itong si Bato, no? Sobra. Sa kabilang banda, kontento naman ang senador na maging sa kabilang banda, kontento naman ang senador sa naging performance ng Senado bagamat hindi na isulong ang iilan niyang panukala tulad ng mandatory ROTC at pagpapalit ng leader ng Senado. Actually, itong si Bato de la Rosa, just to be honest, mga minamahal, kung hindi siya under influence ng mga Duterte, magiging productive person naman sana yan. Itong si Bato de la Rosa, yun nga lang under influence siya nila Digong. So, ang nangyayari, para siyang nagiging attack dog. Ano yung sabi niya noon? Ay, okay lang na matalo ako. Well, at least loyal ako sa mga Duterte. Kung matalo man ako, at least naging loyal ako sa pamilya ng mga Duterte. Ganun siya magsalita. So, ano pa nga ba ang maaasahan natin sa taong katulad ni Bato de la Rosa? So, hindi ka para sa Pilipino. Hindi ka para sa mamamayang Pilipino. Para ka lamang sa sarili mong interest. 'Di ba? Meron kang pinoprotektahan. So, wala kang karapatan na sabihin mo na dapat yung mga politiko na yan, unahin yung interes ng sambayan ng Pilipino. Ang kapal mo para magsabi ng ganun na in the first place, hindi mo din naman inuuna yung interes ng mamamayang Pilipino. Tingnan mo kay Kibuloy, kumakampi ka. Tingnan mo sa walang basihan na pagkatao ni Morales, kumakampi ka. Tingnan mo dito sa mga mamamatay tao, sumasalamin at kinatawan ka nila. Diba? So, ano pa nga ba yung aasahan natin dito kay Senator Bato de la Rosa? Tapos ngayon, bigla-bigla niya sasabihin na, hindi, nakukulangan ako sa performance ni Marcos. Like, nag-iisip ka ba to? Kami yung nakukulangan sa performance mo bilang isang senador kasi taxpayer kami. Nagbabayad kami ng tax, pinapasweldo ka namin, pero yung trabaho mo, hindi mo ginagawa ng maayos. So, di ba dapat kami yung magsasabi niyan kung nakukulangan kami sa mga politician? Wala namang mga Pilipino nagsasabi na sobrang kulang ng ginawa ng administrasyong Marcos. Wala naman nagsabing ganun. Kayo lang yun at itinatanim nyo sa utak ng mga DDS. Kaya kung ano yung pinakain nyo sa kanila, ganun din yung sinasambit ng mga bunganga nila. Kasi sa kanila, sa inyo, nila nakukuha yung mga ganyang salita, yung mga ganyang word, yung mga ganyang praise. Nakakaloka. Diba? Imagine, galing mismo sa isang senador na madaming pagkukulang, ang magsalita, ang pumuna na, ay, nakukulangan ako sa administrasyon ni Marcos. Like,
Bobo ka ba? Nag-iisip ka ba? Maayos ba yung takbo ng utak mo? Kaloka? So, yun po, mga minamahal kayo. Ano yung masasabi ninyo? Anyway, humihingi lang po ako ng paki-like na lang po ng video na to. Mag-comment na din po kayo, mga minamahal. Mahalaga po yung comment ninyo at isubscribe ninyo itong channel na to para nang sa gayon, matulungan nyo po ako na tumaas at umangat ang ating algorithm. By the way, we are celebrating for 250,000 subscriber. It's another milestone, mga minamahal, na makaabot at makatungtong tayo sa 250k subs. Alright, it's me again, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.